Ang postpartum depression ho ay tumutukoy sa panahon pagkatapos ng panganganak, kung saan nagaganap ang iba't ibang pagbabago sa pisikal at emosyonal na aspeto ng katawan ng babae. Mrs., mahalagang panahon ho ito para sa anak mo at sa baby niya. Delikadong baby kapag hindi nabantayan at nasubaybayan ng ina. Sa National Institute of Mental Health. Pagkatapos daw manganak ng isang babae, bumababa ang kanyang tinatawag na estrogen hormones at naapektuhan ang kanyang pag-iisip. Madalas daw itong nagre-resulta sa mood swings o yung paiba-iba ng timpla at pag-uugali ng mga kapapanganak lang. Madalas mainit ang ulo o di kaya'y bigla na lang itong nag-uumiyak. Lalo na kung siya ay isang batang ina at ito'y una niyang baby. May iilang bagong ina na kinamumuhian ang kanilang anak at umaabot pa sa kanyang kagustuhang patayin nito. Saan kaya ito hahantong? Mapipigilan ba siya ng kanyang mga magulang? At nasaan nga ba kasi yung ama ng kanyang anak? Ang napakahalagang issue ng postpartum depression. Tatalakayin natin sa totoong kwento ng isang teenage mother dito sa aming episode na pinamagatang Don't Kill Your Baby, the Yesha Velasco story. Yesha! Bakit nilak mo to? Buksan mo nga! May kukunin ako dyan! Yesha! Yesha, ano ba? Yesha, buksan mo to! Tagal. Sorry Tagal. Meron ka pa ba natirang napkin? Opo, nandyan po sa loob. Nasa loob po ng banyo. Bakit ka kasi naglalak? Sorry po. Bigla akong nagkaroon. 1 taon na akong didinadatnan. Akala ko menopause na ako. Ba't sarado pa to? Nung 1 buwan ko pa to binili ah. Hindi ka pa dinadatnan? Yes,
Basta't wala pang 2 months, pwede pa rin mawala yan. Di pa rin yung tao. Yes, ano? Samahan na kita. Ayoko din yun. Tatakot ako. Hindi ko kaya. Paano kung patuloy? Paano kung hindi effective? Tapos paglabas ni mukha siyang alien. Ayoko ng ganun. Yes, ano ba talaga? Di ba pumayag ka na? Di ko pa natatakot na malaman na tatama ng buntis ka. Abortion yun, Dion. Masama. Kasalanan yun sa Diyos. Magpapatay tayo ng baby dito, Dion. Hindi mo ba naiintindihan? Alam mo naman yun, di ba? So ano? Ang gulo mo eh. Aamin ka na ba sa papa at mama mo? Tapos ano? Paano tayo? Tapos ano? Ako lang ba dapat mag-isip dito? Ako lang ba? Naguguluhan na ako eh. Ano nga ang isip ko para matapos ang problema natin? Nag-inarte ka pa. Hindi ako nag-iinarte, okay? Malabo lang kasi ang iniisip mo. Hindi ko kaya. Kasalanan yun sa Diyos. Hindi ko kaya, Dion. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Yes! Yesha, saan kayo nagkakilala ni Dion? Nagkakilala po kami sa church po. Pastor kid po kasi ako. Papa ko po pastor, mama ko pastora. Kaya doon po kami nagkakilala. Gaano katagal na kayong magkasintahan nung ibinigay mo na yung sarili mo sa kanya? 2 years na po kami nung may nangyari po. Ilang taong ka ba nun? 17 po ako nun. So 15 years old ka, boyfriend mo na siya. Apo. Paano mo nalaman na nabuntis ka? Parang napapansin ko po na may changes po sa body ko, Oo. tsaka sa mood ko po. Tapos yun po, nag-pregnancy test po ako. Doon po namin nalaman na buntis nga po ako. Tinago mo ba yung pagbubuntis Opo. mo? So hindi alam ng magulang mo? Opo, for 2 months po. Wala po ako lagi sa bahay. Kaya mas naging madali pong matago po ng 2 months. Maitago mo yung ano? O anong reaksyon ni Dion? Nung una po, ayaw niya maniwala na parang sabi niya na baka mali lang po yung pregnancy test, baka ganun po. Kaya ang ginawa ko po na nag-pregnancy test po ako ng 3 beses pa para lang maniwala siya po. Konti parang hindi ka naglalalayas Yesha? May problema ka? Ano? May nangyari sa school? May nakaaway ka. May masakit sa'yo. Dinidismenorrhea ka. Ito naman kung makaiyak, para kang buntis. Imposible naman. Opo, ma. Buntis po ako. Nagbibiro lang ako. Oo, ang alin? Yesha. Oo, ang alin? Buntis ka? Yesha! Opo. Buntis po ako. 2 buwan na po. Kaya pala. Matamlay ka? Tamad kang kumilos? Hindi na kita nakikitang bumibili ng napkin mo.
Buntis ka nga. Siya naman, 17 ka pa lang! Ira naman! Akala namin ng papa mo nag-aaral ka ng mabuti! Ano bang napakasakit nito sa amin ng papa mo? Bakit mo sinira yung tiwala namin sa'yo? Sorry po. Sorry, patawarin mo ako, please, Mami. Patawarin mo ako, para hindi ko sinasagpo. Sino nakabuntis sa'yo? Sino? Napilitan si Yesha na ipakilala sa mga magulang ang ama ng kanyang dinadala. Alam ng kanyang mga magulang na walang kasiguruhan ang buhay ni Yesha at ang magiging apo nila sa lalaking napili nitong pakisamahan. Ano nga kamo trabaho mo? Minsan po, ma-extra ko kung sa mga trabaho na pwede kong makakita. Nag-aaral ka pa ba? Pumunto po muna ako. Inuna niya po kasi yung queen. Paano mo bubuhayin ang pamilya mo kung pa-extra-extra ka lang sa trabaho na sinasabi mo? Nakaipon ka na ba para sa panganganak ni Yesha? Saan mo siya ititira? Pambili ka ba ng gatas? Lampin? Alam, kung paano mo papakainin ang pamilya mo. Papanindigan ko po siya. Promise ko po yan. Dion, iba yung pagiging tatay sa naging tatay. Naiintindihan mo ba yon? Kasi mahirap para sa aming mga workers sa simbahan yung sitwasyon ngayon ni Yesha. Lalo na pastor ang tatay niya. Sorry po. Paano ko aakayin ng tama ang kabataan ang anak ko'y nabuntis ng walang asawa? Nandiyan na yan. Ano tayong magagawa? Bilang magulang ni Yesha, makikiusap ako, respeto na lang sa amin. Lagahan mo ang pamilya mo. Makakaasa ba kami? Opo, Pastor. Aalagaan ko po si Yesha at ang pamilya namin. Papanindigan ko po siya. Ilang linggo na po ako hindi pinapansin ni Papa. Kahit hindi niya po ako pinapansin nung hindi siya nagsasalita, nararamdaman ko po na nagagalit siya sa akin. Ma, hindi ko po alam kung paano ko may babalik yung dati eh. Yung dating tayo, yung masaya tayong pamilya. Ako po sumira ng lahat ng uli. Napatawad ka na ng papa mo. Doon sigurado ako. Hayaan na lang muna natin siya. Kasi naman anak, pareho kaming hindi handa. Ang dami-dami naming mga pangarap para sa'yo.
namin tapos ka, magkaroon ng magandang trabaho, tapos mapaghandaan mo yung maayos na buhay hanggang sa magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Kaya lang, hindi yun ang nangyari. Pero dapat namin tanggapin dahil nagkakaanak ka na rin kahit batang-bata ka pa. Anak, masakit sa amin yun. Alam niyo, paglaki ng anak ko, sisiguraduhin kung hindi siya mapapagaya sa akin. Kahit dun man lang, makabawi ako sa inyo ni Papa. Pasensya na po talaga. Sorry po talaga. Sorry. Anong madalas ninyong pag-awayan noon ni Dion? Yun nga po, yung pera po. Tsaka yung niya sa mga tropa niya po. Hindi nag-grow Up. yung inyong pagmamahalan ni Dion. Bagkos, talagang nakita mo na yung katotohanan na hindi siya magiging mabuting ama. Parang hindi ko po nakikita yung sarili ko na makakasama ko siya hanggang pagtanda po. Paano ko nga masasagot yung tawag mo? Puyat nga ako kanina. Tapos pagising ko, inutusan na ako agad ni Mama. Paano ka nga kasi hindi mapupuyat? Ilaro ka ng laro sa cellphone mo buong gabi. Bakit ba? Kalaro ba kita? May CCTV ba kami? Anong pinagsasabi mo naglalaro ako? Pinagbibintangan mo na naman ako eh. Akala mo naman kasi hindi kita kilala. Ina-addict ka na nga dyan sa paglalaro mo. Pwede tumahimik ka na nga. Ang hirap sa'yo kahit mag-explain ako eh. Feeling mo konsensya kita. Aba, oo, konsensya mo nga ako. Kasi tignan mo, oh. Meron ka na dapat ipagtrabaho. 2 buwan na lang, lalabas na to. Ha? Aba, ano to? Nagkukunwa-kunwarian na lang tayo na may bata tayo? Mag-isip ka nga, Dion. Nakakapagod ka na eh. Bakit ba parang wala akong ginagawa? Ako ba na naman, Yesh? Ako lang ba bumubuo sa batang yan? Tapos ako may kasalanan? Oo naman. Tapos ako pa yung salbahing tatay. Ganun ba gusto mo? Ang gusto ko lang naman patunayan sa mama at papa ko na kaya mo eh. Pwede mo kaming alagaan ng anak ko. Yung hindi ka tamad. Yung hindi ka aasa sa kanila. Lalo-lalo sa mga parents mo. Masama ba ako? Tatay ka na eh. Nanay na rin ako. Masama ba yun? Sorry na. Pangin mo, love kita. Love ko kayo ni baby. Pero Doc, hindi ko naman naranasan yan nung pinanganak ko si Yesha. Iba stand down. Galaw-galaw lang para hindi masyadong mahirap ang pag-ire. Mawawala din yung malas mo sa paa. Medyo fluid retention lang yan. May masakit pa ba? Yesha. Yesha, tinatanong ka ni Doc.
Sorry po, Dok. Tinatawag ako po kasi si Dion. Pasensya na po. Ano po ulit yun, Dok? Kung may sumasakit pa sa paa mo, dala lang yan ng pagbubuntis mo. Mabigat na kasi yung tiyan mo. Okay na po yun, Dok. Wala naman po. Okay naman po ako. Thank you. Uy, anak yan ni Pastor, di ba? Oo. Nung isang araw, pinag-uusapan siya sa church. Ang laki na pala ng tiyan, ano? Kinasal na ba? Paano ikakasal yan? Eh, kay bata-bata, nagpabuntis na. Kaya pala. Pinag-uusapan. Kaya nga eh. Kawawa naman si Pastor. Walang galang na po. Tama naman po kayo na bata pa lang po ako, lumandi na at nagpabuntis na ako. Kasiraan nga naman po ako sa tatay kong pastor. Kahihiyan nga naman po ako sa pamilya namin. Meron pa po ba? Nakakahiya po kasi sa inyo eh. Ang linis niyo po. Halika na. Gusto nga tayo. Doon na nga tayo magpintay na tricycle. Ikaw eh. Tuluyan na ngang nagkahiwalay sina Yesha at Dion pagkatapos ng marami nilang away bago pa man makapanganak si Yesha. Isinilang niya ang isang anak na lalaki na ang tanging kasama lang ay ang kanyang mga magulang. Wala nang kinagis ng ama ang kawawang sanggol. Wala naman. Nakatago nga. Pero ano, bumawi siya sa mata niya. Mga kamukha ng lolo yan. Lolo ka dyan. Yasha, kargahin mo na yung anak mo. Ay, sasama na yan sa mama. Yasha. Yesha. 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 Nung nanganak ka na, gaano katagal bago nagsimula yung postpartum? Actually po kasi, during pregnancy pa lang po. May nadadama ka na? Opo, yun nga po yung sinapa ko po yung tiyan ko. Ay, oo. Ganun po. Tapos nung after po nung mga anak ako, like mga 1 month po, doon po nag-start na parang naiisip ko nga po na patayin yung anak ko or ilaglag or patayin yung sarili ko. Kasi nga po, syempre anak po ako ng pastor. May mga nasasabi po ibang tao na anak ka ng pastor, tapos nabuntis ka. Ano yung mga signs mo? Yung mga symptoms mo, ano? Ano po, parang mayroon po pumapasok na words sa isip ko. Parang may bumubulong na ilaglag ko yung anak ko. Ganun po, na parang mas okay na mamatay na lang kaming dalawa po. Tsaka mas, pag umiiyak siya, mabilis po akong pumitik na parang gusto ko siyang ihagis. Ganun po. Ang postpartum depression ho ay tumutukoy sa panahon pagkatapos ng panganganak, kung saan nagaganap ang iba't ibang pagbabago sa pisikal at emosyonal na aspeto ng katawan ng babae. Mrs., mahalagang panahon ho ito para sa anak mo at sa baby niya. Delikadong baby kapag hindi nabantayan at nasubaybayan ng ina. Saktan ng anak mo. Ayaw niyo mawakan yung anak ko! Ma! Ma! Akin na yung anak ko, Ma! Sa RC
yung tinatawag na postpartum depression? Ang postpartum depression ay ito yung lungkot na naranasan ng isang nanay pagkatapos mag-deliver ng baby. Usually, mga about 2 weeks or more after the delivery. Why does it happen? It can be due to hormonal problems, ang pagbaba ng tinatawag natin na hormones ng pangbuntis. At ito ay pumupunta doon, Tita Mel, sa stage wherein yung matres ay magiging single, parang single again. So those are the things that the postpartum mother will feel. Sabi naman ng doktora, lilipas din yung postpartum niya na yan. Kaya babalik rin sa dati ang anak mo. Alagaan na lang natin at bantayan siya, ha? May awa ang Diyos. Gusto ko sisingin sa sarili ko. Galit ako. Galit ako. Pero hindi sa anak natin, hindi sa sarili ko. Siguro, hindi ako mabuting ama. Siguro, yung ipinakikita ko sa church natin, yung maganda lang na nakikita nila sa akin. Pero sa kabila nun, bigo ako sa sarili kong anak. Yung hiya ako sa Diyos. Hiya ako sa Diyos. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ano ka ba? Di ba sabi mo, lahat ng nangyayari may dahilan. Tanggapin natin yung nangyari para mas maintindihan natin siya. Alam ko na hindi kagustuhan ng Diyos. Alam ko na hindi niya kagustuhan ko ano nangyari sa anak niya. Nabuntis siya ng murang edad sa pagkadalaga niya. At nagkaroon siya ng hindi maayos na pamilya. Alam ko rin na hindi niya kagustuhan. Nawala siya sa pag-iisip. Tikman niyo, patayin yung sarili niyang sanggol. Pero susubukan niya tayo. Pero, nalulungkot ako tayo. Parang hindi ko na kaya, ma. Parang hindi ko na kayang lumaban. Parang susuko na ako. Susuko na ako, ma. Ikaw ang nagsabi na sa oras ng kahinaan at kung ano-ano mga nangyayari, anong gagawin? Magdadasal tayo. Magdasal tayo. Ha? Magdasal tayo. Panginoon, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po kami. At alam po namin na alam niyo kung gaano kabigat ang dinadala ng pamilya namin. Lalo na po ang aming anak at ang aming apo. Bigyan niyo po ako ng katatagan para po mailaban ko sa hamon itong pamilyang ito. Mahal na Panginoon, alam po namin na kaya niyo po iwaksi ang lahat po ng kasamaan na mapasok sa aming anak.
Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon, tanggalin ang puot at pait po sa puso ng aming anak. In Jesus' name. Mahal na Panginoon, mahal po namin ang aming anak at ang aming apo. Huwag niyo po kami papabayaan. Alam po namin na nandiyan lang kayo, mahal na Panginoon. Salamat po. Lumipas pa ang ilang linggo na halos wala na sa kanyang sarili si Yesha dahil sa kanyang postpartum depression. Masakit man sa mga magulang na huwag muna ipahawak ang baby ni Yesha at huwag na huwag siyang maiiwang nag-iisa na kasama ang sanggol, ginawa pa rin ito ng kanyang mga magulang para matiyak na hindi masasaktan ang kanilang apo. Hanggang sa Yasha! Yasha! Lumayo! Lumayo ka! Lumayo ka! Huwag kang lalapit, please. Bumalik ka na sa kwarto mo. Hindi mo pwedeng hawakan yung anak mo. Huwag muna. Huwag muna, anak. Yasha, ako na lang ang patayin mo. Huwag lang ang apo ko. Ma, hindi. Hindi ko po sasaktan ang anak ko. Gusto ko lang po siyang yakapin. Gusto ko po siyang akapin, kargahin. Gusto ko po siyang patitihin. Mabigat na po to. Baka po nagugutom na yung anak ko, ma. Sige na po, please. Hindi ko po siya sasaktan. Promise. Promise po. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po siya sasaktan. Gusto ko lang po siya yakapin. Promise. Hindi ko siya sasaktan. Promise. paano humantong dun sa luminaw na rin ang pag-iisip mo at natanggap mo na yung sitwasyon at namahal mo na yung iyong anak? Nung time po na kin-out off ko na talaga po yung relasyon namin ni Dion, after po nun umiyak po ako ng umiyak, ganun po. Tapos naisip ko na mas okay nang tapusin ko yung relasyon ko sa kanya kaysa na lagi ko na iisip na patayin yung anak ko tsaka yung sarili ko po. Nung time po na kinat-off ko po yung relasyon ko sa kanya, sa pamilya niya, sa ibang tao, doon po ako nagkaroon ng peace of mind po. Sa oras ng puso ay puno ng takot sa buhay na walang kasiguruhan. Kayo na ang laging kinagamitan. Biyaya, bawat yakap na dulot ay pag-asa sa pagsubok na aking dinaraanan. Itong anak mo, pilyo na. Parang gusto nang magsalita. Kinakausap yung lolo niya kanina. Asan ka na, anak? Malapit na po ako, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Sige na po. Love you na po ni Muy Muy. Bye-bye.
Yes, wait lang. Sandali lang. Basta ka na. Mabuti. Ito, nakabangon na. Si baby natin. Kumusta na siya? Masaya siya. Sobrang saya niya. Kasama namin siya nila mama at papa. Tapos, pinapalaki namin siya sa pagmamahal namin. Yes. Gusto ko nang makita ang anak ko. Pwede ba? Pwede ba? Gusto ko lang maging tatay. Habang lumalaki siya, na sana makasama ko ang anak ko. Kayo? Makita, oo. Kasama, oo. Karapatan mo naman yun eh. Kasi ikaw ang tatay niya. Siguro, magpakalalaki ka munang harapin yung mga responsibilidad mo. Ako rin naman, ganun din naman ako. Nanay na ako eh. Parehas lang tayong dapat may matutunan at aralin. Pero sa ngayon, magkanya-kanya muna tayo. Harapin muna natin yung responsibilidad natin bilang tao. At itanong natin sa sarili natin kung kaya ba natin maging magulang sa anak natin. Excuse me. Ayesha! Ano maipapayo mo sa mga, alam mo, nagbubuntis ngayon o di kaya yung mga kapapanganak pa lang ng mga ina? Diyan base sa naranasan mo. Wag po tayo maging mapusok. Ayan, Na- oo. Yung sa love po, hindi po nakabase sa ano po yun, sa pagtatalik. Tama. Pinagsisisihan mo yun, ano? Opo. Kasi nasaktan ko po yung parents ko, nasaktan ko po yung mga kapatid ko Oo. dahil sa ginawa ko po. Ano mga nagbago sa buhay mo mula noon compared ngayon? Mas more on yung bonding po namin ng anak ko po. Kasi, tsaka mas maayos na po ako nagtatrabaho. Nag-aaral po. Ngayon po, graduating na rin po ako. Wow! Thank you very much sa iyo, Yesha. Thank you. Ayon sa World Health Organization, on the average, 1 sa 5 o humigit kumulang na 20% daw na mga bagong panganak na babae ang dumaranas ng postpartum depression. Ang aking paalala sa ating mga ka-millennials, lalo na mga kababaihan dyan, huwag ka maging marupok at huwag agad isuko ang bataan dahil may tinatawag na consequences o kahihinatnan ang maagang pag-engage sa sex, lalo na ang tinatawag na unsafe sex o yung walang proteksyon. Ayan sinabi ko na ng diretsahan, kapag ikaw ay nabuntis, kanino bang naiiwan ang responsibilidad ng pag-aalaga sa iyong anak? Hindi ba ikaw na ina? At hindi rason ang kawalan ng pera dahil maaari kang pumunta sa Barangay Health Center para magpa-prenatal check-up upang matiyak na healthy ka at ang sanggol na dinadala mo. Paghandaan at pag-aralan mo rin ang psychological at physical effect ng pagbubuntis at panganganak sa iyong pag-iisip at pangangatawan. Higit sa lahat, para naman sa mga magulang at lalo na sa asawa. Huwag mong isipin na nag-iinarte lang o nababaliw na ang iyong anak o misis pagkapanganak niya. Intindihin mo at habaan mo ang iyong pasensya. Patignan sa doktor kung kinakailangan at lubusin mo ang iyong suporta sa kanya. Ngayon, bukas, at magpakailanman.